Alright, so welcome back mga kanatik. So for today's video, ang gagawin natin ngayon is magka-calibrate tayo ng ating Android head unit. So usually sa mga bagong unit, or minsan yung mga katagalan, hindi na siya calibrate, no? Hindi na siya, kumbaga, pag pinindot mo dito, matagal bago siya mapunta dun sa pinindot mo na yon. And then at the same time, ang gagawin din natin is tuturo ko sa inyo yung pag on and off ng LED ng ating mga home button. And then kung pwede ba siya palitan or like as is, tatalakayin din natin sa video na to. Pero syempre, bago yan, intro muna tayo. Alright, so yun na nga mga ka-EDC. Syempre, ang gagawin natin dyan is bubuksan muna natin yung ating unit. Yan. So, meron tayo ditong boot up logo. Honda, then ito, ano na to, standard na yan. Hindi na napapalitan yan as is Android. Pero yung boot up logo natin, syempre, napapalitan pa din yan. Pero ang tatalakayin natin ngayon is yung kung paano ba mag-calibrate ng ating Android head unit. So, once na okay na yung Android head unit or na-i-on nyo na, all you need to do is itong ating mga daliri. Ilalagay lang natin dyan. Yan. So, ulitin natin limang daliri, patong nyo lang. Yan, limang daliri. Mapipindot kasi. Kaya kailangan na natin talaga i-calibrate to. So, lalabas yan. All we need to do is i-click natin yung mga cross. 2, 3, 4, 5. So, yun. Ganun lang naman kadali yung pagka-calibrate, no? And then, additional natin dito is kung pwede ba natin patayin yung LED ng ating mga home button, no? So, pwede yan. Punta lang tayo sa, syempre, settings, car settings, this, general, and then, yan. Illumine detect. So, naka-off siya, no? Pagka in-on mo, ayun, nakapatay siya. Pag in-on mo, kapag in-off mo, nakabukas siya. Pagka in-on mo, nakapatay. Yan. Parang ano to pagka nadedetect niya na maliwanag, off siya. Pero ako mas gusto ko kasi naka-off na lang siya para permis siya nakasindi. Right? And then, yung isang mga home button naman, kung pwede ba natin siyang palitan, then enter nyo lang yung default password nyo. So, dito sa touch learning, meron tayong calibration para dito sa ating mga home keys or yung touch button. So, i-calibrate natin siya. So, una dyan, kung anong gusto nyong una, power. Ayan. So, sabi niya dito, press touch key on the panel to bind the power button. So, ilalagay natin yung eto. Right? And then, click nyo yung home. Tapos yung back. Dito sa back. Volume plus. Try natin baligtarin kung magkakabaligtad sila. Volume minus, lalagyan natin sa plus. So, tingnan natin kung tama nga. Kung talagang nag-ano ba siya talaga. So, yun. Nagpa-plus siya. Yung minus button natin.
So, babalik lang natin siya sa original niya. At least alam natin na yun nga yung purpose ng ating ginalaw na setting, no? Touch learning, calibrate. So, dito, pwede mo siyang i-select dito, no? Pero minsan kasi nakakalito kaya hindi na natin binabago yan. Power is power, home is home, back is for back, volume plus is volume plus, volume minus is for the volume minus. Then, home, tingnan natin kung bumalik sa dati. Okay, plus o minus. Alright, so ganun lang naman kadali mga kanatik mag-calibrate ng ating Android head unit, mag-select ng home key or yung touch key. Ito sa gilid natin, or patayin yung LED niya or buhayin ng as is. Ayan, so pag-aaralan pa natin yung mga ibang function ng settings nito, and then unti-unti natin yan hanggang ma-perfect natin or malaman natin talaga yung fully function ng ating Android head unit. So, hanggang dito na lang mga kanatik. Hopefully kahit paano is nakatulong itong video vlog natin for today. So, you know the drill. Please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload pa natin. Once again, akong yung lingkod, Click Natik, signing off.